habang inaasikaso niya ang ibang mga estudyante. Malinaw na hindi gustong maiwang mag-isa ng takot na batang babae kasama ang isang kakaibang halimaw, ngunit tinanggap niya ang mga tagubili ng kanyang guro. Gayunpaman, matapos sundan ng inang pusa si Anne sa isang pribadong silid, nalaman niya na ipinatawag siya bilang pamilyar nito. Kadalasan, inaabot ang mga mages ng kahit ilang araw man lang para makapagpatawag ng isang halimaw. Kaya nakaramdam ng takot si Anne na may ginawa siyang mali sa pagpapatawag ng isa sa maikling panahon. Habang pinapanood ang kanyang mga kinakabahang ekspresyon, napansin ng inang pusa na ang batang babaeng ito ay sobrang kulang sa kumpiyansa sa kabila ng pagiging talentado. Natunaw ang kanyang puso sa pagkakita sa cute na mukha nito at nagpasya siyang palakihin siya bilang isa pa sa sarili niyang mga anak. Tutal, naging mga nasa hustong gulang na ang kanyang iba pang mga anak kaya hindi niya alintana na iwan sila sa kagubatan ng sandali. Tinanong niya kay Anne ang kanyang pangalan at sumagot ang batang babae nang hindi nag-iisip. Nang mapagtanto na kinakausap siya ng pusa, hinimatay siya sa pagkabigla. Pagkatapos noon, pumasok si Anne sa natitira niyang mga klase sa paaralan bago sumunod sa inang pusa para sa pagsasanay sa mahika. Dinala niya ang batang babae sa isang lugar ng pagsasanay para ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Sumunod si Anne at gumamit ng Ice Shard spell, ngunit ang kanyang wand ay gumawa lamang ng maliit na butil ng yelo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagmamalaki na matagumpay siyang nakagamit ng isang pag-atake. Sa kasamaang palad, inisip ng inang pusa na ginawan lang siya nito ng merienda. Kaya nagsimula niyang nguyain ang yelo, nakikita na itinuring na parang laruan ang kanyang pinaghirapan at nagsimulang mamula ng husto sa hiya. Tuluyan ang napagtanto ng inang pusa kung gaano karaming patnubay ang kailangan nito, kaya ipinakita niya ang isang spell ng kidlat para tulungan siyang matuto. Hindi nakaramdam ng kumpiyansa si Anne dahil hindi pa siya kailanman gumamit ng spell ng kidlat para tulungan siya. Ginamit ng inang pusa ang spell ng ilang beses pa. Tiningnang mabuti ni Anne ang kanyang pamamaraan at pagkatapos ay nag-isip siyang mabuti. Sa kanyang gulat, nakagawa nga ang kanyang wand ng maliit na kislap. Habang tuwang-tuwa siya sa kanyang tagumpay, ipinaliwanag ng inang pusa na mapapalakas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-chant sa pangalan ng spell. Sinunod niya ang payo nito at ini-chant ang pangalan ng spell na lumikha ng isang malakas na bultahe ng kidlat na tumama sa pader ng pagsasanay. Ang kaligayahan mula sa tagumpay na ito ay naging dahilan para maluha sa tuwa si Anne. Sa kasamaang palad, ang kaligayahan ay madalas sa panandalian, kaya kinailangan niyang gumising ng maaga kinabukasan para mag-ensayo muli. Araw-araw, pinilit ng inang pusa si Anne na gamitin ang kanyang mga spell ng paulit-ulit. Ginawa niya ito dahil ang mana ay parang lakas, kaya ang isang tao ay maaaring pataasin ang kanilang mana sa pamamagitan ng pag-ubos nito gamit ang mga spell at hayaan itong unti-unting bumalik. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay sa spell ng kidlat, sinabihan ng inang pusa si Anne na subukang muli ang kanyang ice spell. Sinubukan niya ngunit malungkot na nabigo muli. Kaya sinabihan siya ng inang pusa na marami pa siyang dapat matutunan. Sa tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makitang kumakain siya na parang matagal siyang nagutom. Noong nakaraan, hindi kailanman kumain ang mahiyaing batang babae ng higit sa ilang kagat, ngunit ngayon ay kailangan niya ang enerhiya para mapunan muli ang kanyang naubos na mana. Sa klase, sumali ang inang pusa kay Anne, kaya tinanong ng isang estudyante ang propesor kung pinapayagan ba siyang naruroon. Ipinaliwanag ng propesor na binigyan niya ang pusa ng espesyal na pahintulot na manatili dahil siya ay mabait at tinutulungan siya sa pagsasaliksik sa mga halimaw. Pinuri ng isang batang babae sa likod ni Anne ang kanyang talentadong pamilyar at inamin niya na tunay ngang espesyal ang inang pusa. Pagkatapos nito, lumabas ang mga estudyante para sa pisikal na pagsasanay. Kaya umalis ang inang pusa sa paaralan para manghuli. Kahit na walang mga karaniwang daga sa lugar, nakahanap siya ng isang mahiwagang uri na tinatawag na gem rats. Ang mga hiya sa noo ng mga dagang ito ay naglalaman ng matapang na mana na nagiging magandang merienda para sa pusa. Kinalaunan, pagkatapos bumalik ni Anne mula sa kanyang mga klase, pinag-ensayo muli ng inang pusa ang kanyang mahika. Dahil sa labis na pagod mula sa kanyang mga klase, ang kaawa-awang batang babae ay hindi makapag-concentrate man lang. Kaya sinabihan siya ng inang pusa na umuwi at magpahinga. Nang gabing iyon, tinulungan niya ang propesor ni Anne sa kanyang pagsasaliksik sa halimaw. Tinanong siya nito kung gaano katagal pinalaki ng mga katsit ang kanilang mga anak, kaya inamin niya na inaawat nila ang kanilang mga anak ng mas maaga kaysa sa ibang mga halimaw. Nang marinig ito, nagulat ang propesor. Kaya ipinaliwanag ng inang pusa na nagpalaki rin siya ng iba pang mga uri ng halimaw. Kabilang sa kanila, pinalaki niya ang maraming kakaibang nilalang tulad ng winged dragon na hindi niya makilala.
Gayunpaman, karamihan sa iba pang mga nilalang ay lumaki ng mas mabagal kaysa sa kanyang mga pusa, kaya kinailangan niya silang iwan bago sila tuluyang lumaki. Interesado sa kanyang mga kwento, tinanong ng guro kung saan siya orihinal na nakatira at nalaman na galing siya sa Noves Forest. Sinabi niya sa inang pusa na ang mga tao sa kanyang kaharian ay pamilyar na pamilyar sa kagubatan dahil ginagamit nila ito bilang lugar ng pagsasanay. Pagkaraan ng maikling panahon, natapos ang kanilang pag-uusap at umalis ang inang pusa. Kinabukasan, napilitan siyang maligo ni Anne. Sa hindi malamang dahilan, nagiging isang mahiwagang halimaw si Anne sa shower, nalulunod ang kawawang inang pusa sa mainit na tubig. Nakaramdam ng kalungkutan ng inang pusa. Pinaalalahanan siya ni Anne na kailangang manatiling malinis kung gusto niyang patuloy na pumasok sa kanyang mga klase. Bukod sa pagsasanay sa mahika, sinamahan din ng inang pusa si Anne sa silid-aklatan kung saan tinulungan niya itong mag-aral ng mahika. Sa buong buhay niya, nakatrabaho niya ang mga mahiwagang hayop na palaging nangangailangan ng praktikal na pangangalaga. Ngayon ay nakaramdam siya ng tuwa sa tahimik na kapaligiran ng pag-aaral kasama ang kanyang anak na tao. Makalipas ang ilang araw, nabigo ang isa sa mga estudyante sa kanilang ritual ng pagpapatawag. Kaya kumonekta ang kanilang portal sa Netherworld sa halip na lumitaw ang ilang mapanganib na halimaw ng Nether mula sa portal. Sumugod ang mga guro para talunin sila. Tumulong din si Anne sa laban, piniprito ang mga halimaw gamit ang kanyang bagong natutunang Thunderbolt spell. Bigla na lang, isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw mula sa portal. Ang aura nito ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga naunang halimaw. Habang nakatitig sa mga mata ng halimaw na uhaw sa dugo, nagsimulang manginig ang mga mages sa takot. Biglang-bigla, nagsimulang kausapin ng inang pusa ang demonyo na parang kilalang-kilala niya ito. Nang mapagtanto na ang kanyang ina ay nasa mismong harapan niya, agad na nawala ang lahat ng puntos ng aura ng demonyo. Ang mga guro ay nanood ng may takot habang ang ina at demonyo ay nag-uusap na parang isang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanya simula nang may patawag siya palayo. Kaya nagpunta siya sa kagubatan para mag-imbestiga. Doon ay nakita niya ang kanyang inampong kapatid na lalaki, ang sanggol na dragon, na nagdulot ng higit pang kalituhan sa kanya. Tinanong ng inang pusa kung ayos lang ang iba pa niyang mga anak, kaya tumango ang demonyo. Ipinaliwanag niya na nag-aalala pa rin sila kung wala siya. Ngunit iniisip ng inang pusa na makakaya nilang mabuhay mag-isa. Pagkatapos, masaya niyang ipinakilala sa mga guro ang kanyang nakakatakot na inampong anak na lalaki. Matapos ang isang walang alalahan ng pagpapakilala, nagmungkahi siyang gawing isang piitan ng summoning circle para makapagsanay ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Tinutulan ng malaking demonyo ang kanyang desisyon na sinasabing magiging mapanganib ito para sa mga bata. Upang maayos ito, pinilit siya ng inang pusa na maging nakabantay para manatiling ligtas ang mga bata sa lahat ng oras. Nang marinig ang lahat ng kanyang mga alalahanin, naisip ng demonyo kung bakit masyado siyang nagmamalasakit sa mga estudyanteng tao. Dito, ibinunyag niya na kasalukuyan niyang pinapalaki si Anne bilang sarili niyang anak. Nakaramdam ng kasiyahan sa pagkakaroon ng napakaraming anak, nagsimulang kumuwag sa tuwa ang dalawang buntot ng inang pusa. Noong nakaraan, dati lang siyang may isang buntot kaya nagulat ang demonyo na nag-mutate siya sa isang bagong anyo. Sumang-ayon ang inang pusa, ipinapaliwanag na tumaas ang kanyang mana matapos kumain ng napakaraming gem rats. Nang mapag-isipan ito, naisip ng demonyo na pinahaba lang ng mutation na ito ang kanyang buhay, kaya tinanggap niya ito bilang isang pagpapala. Mula sa araw na iyon, nagsimulang lumago ang paaralan ng mahika sa napakabilis na rate. Salamat sa pagtuturo ng inang pusa at sa mga karanasang natutunan mula sa Demon Dungeon. Matapos ang ilang taon, nakagawa ang paaralan ng hindi mabilang na mga magagaling na mage, at isa sa kanila ay nagkataong si Anne mismo. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng reputasyon bilang Froststorm na kilala sa kanyang nakakatakot na mga atake ng yelo at kidlat. Kinalaunan, bumalik si Anne sa Magic Academy bilang isang guro. Narinig na ng lahat ng mga bagong estudyante ang tungkol sa kanyang reputasyon, kaya mausisa nila siyang pinagmamasdan ng palihim. Bumalik din ang inang pusa kasama niya. Dumiretso muna siya sa bulwagan ng pagsasanay kung saan binati niya ang matandang propesor na nakatrabaho niya. Pagkatapos ng mga taon ng mga bagong kontribusyon, ang matandang lalaki ay naging punong guro ng akademya. Malugod niyang tinanggap ang inang pusa pabalik sa tahanan na nagpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga sa malaking demonyo at sa kanyang piitan sa lahat ng oras na ito. Nang maramdaman ang kanyang presensya, ang malaking demonyo ay lumitaw sa ibaba ng inang pusa sa kanyang anyong pusa. Ngumiti ang inang pusa sa kanya, ipinapaliwanag na bumibisita lang siya sa kanya sa piitan. Nagalit ang demonyo dahil inisip niya na ang piitan ay masyadong mapanganib para sa kanya.
Gayunpaman, nainis ang inang pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga demonyo. Nagalit siya at sinimulan siyang pagsabihan sa harap ng punong guro. Kaya hinayla siya ng napahiyang demonyo sa piitan. Doon, pinaalalahanan niya ang inang pusa na siya pa rin ay isang kinatatakutang demonyo sa mundo ng mga tao at may reputasyon na dapat panatilihin. Bagamat pumayag ang inang pusa na bigyan siya ng higit pang paggalang sa publiko. Napagtanto ng demonyo na hindi siya seryoso man lang. Pagkatapos noon, oras na para ibigay ni Anne ang kanyang panimulang talumpati sa kanyang mga bagong estudyante. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming karanasan, nakakaramdam pa rin siya ng matinding kaba kapag nahaharap sa madla. Habang inaabangan ng mga sabik na estudyante ang kanyang mga salita, ang presyon ay hindi nakayanan ni Anne, kaya tuluyan siyang nautal sa kanyang mga salita. Sa kabutihang palad, lumapit ang inang pusa sa tabi niya at tiniyak sa mga bata na siya ay isang magaling na guro. Ibinunyag din niya na pinalaki niya si Anne noong bata pa ito at nag-alok na ituro sa mga bata ang kahit anong kayang gawin ng kanyang anak. Matapos bigyan si Anne ng pagkakataong makahinga, hiniling niya rito na ibigay ang kanyang talumpati, kaya ngumiti siya at tuluyan ng nagsalita. Makalipas ang ilang araw, isa sa mga estudyante ni Anne ang nalungkot matapos bumagsak sa isang pagsusulit. Nagtataka siya kung bakit hindi siya makapasa, kaya sinabi ni Anne sa kanya na wala siyang sapat na mana. Lalo lamang nitong pananghinaan ng loob ang kawawang babae, kaya ipinaliwanag ni Anne na dati rin ay mahina ang sarili niyang mana. Gayunpaman, matapos ang regular na pag-eensayo ng kanyang mga spell, napalaki niya ang kanyang mana sa kasalukuyang kapasidad nito. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at pumunta sa pagsasanay ng mahika kinabukasan. Siya ay nagulat matapos makita si Anne at ang inang pusa na naghihintay sa kanya at napaluha siya dahil sa kanilang suporta. Naisip ng estudyante na hindi niya deserve ang ganitong espesyal na atensyon, ngunit siniguro sa kanya ni Anne na mayroon siyang kakayahan. Tumango ang inang pusa, buong pagmamalaking ipinagmamayabang ang mga nagawa niya kay Anne. Ipinahiya niya ang kawawang guro sa publiko at ibinunyag na maliliit na yelo lamang ang kayang gamitin ni Anne noon. Dahil lamang sa mahigpit na edukasyon at pagsasanay ng inang pusa kaya narating ni Anne ang kanyang kasalukuyang galing. Matapos itong marinig, lalong na-motivate ang estudyante at nagsimula siyang magsipag. Tuwing napapagod siya, hinihikayat siya ni Anne at ng inang pusa na ipagpatuloy ang pagsasanay para mas mapalakas pa ang kanyang stamina. Kinabukasan, pumunta ulit ang estudyante sa training ground para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Ngunit kahit papaano ay kumalat ang kanyang sikreto sa klase, kaya sumali rin ang iba pang estudyante para maranasan ang pribadong pag-aalaga ng kanilang guro. Matapos ang ilang linggo ng matinding pagsasanay, bumalik ang mga estudyante sa dungeon para subukan ang kanilang hamon. Mula sa bunga ng kanilang pagsisikap, nakumpleto nila ang huling level at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan, lumitaw ang Greater Demon sa harap nila bilang isang batong rebulto. Kaya nagtaka sila kung bakit hindi nito ginagamit ang kanyang anyong pusa upang subukang mag-transform bilang final boss. Naiwang wasak ang paninindigan ng kawawang demon dahil sa kanilang hindi seryosong ugali. Sa wakas ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang anyong pusa habang nakakaramdam ng matinding pagkapahiya. Samantala, pagbalik sa paaralan, pinuri ng principal si Anne para sa kanyang magagandang pagsisikap. Ngumiti siya, tinatanggap ang pasasalamat nito at nagmungkahi na magpatupad ng ilang bagong patakaran upang mapabuti ang kapaligiran ng pag-aaral sa kanilang paaralan. Inisip ni Anne na dapat nang magsimulang tumanggap ng mga totoong trabaho ang mga estudyante mula sa mga guild bilang paraan ng pagkuha ng karanasan. Kahit na sumasang-ayon ng principal na napakahalaga ng magiging karanasan para sa mga estudyante, pinaalalahanan niya ito na isasangkot niya ang kanilang paaralan sa ilang panlabas na organisasyon. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Anne at nag-alok siyang makipagnegosasyon para sa mga kasunduan sa pamamagitan ng korte ng hari. Matapos maplantsa ang kasunduan, opisyal na sinimulan ng kanyang paaralan na ipadala ang mga estudyante nito sa malayo para sa mga internship dahil ang mga internship ay may kasamang tunay na panganib. Sinabihan ng mga estudyante na gumamit ng mga pailo para alertuhan ang kanilang mga guro. Nang pumailan lang ang unang pailo sa kalangitan, si Anne ang unang nag-teleport at sumagip sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos nito, bumalik ang mga estudyante mula sa kanilang mga trabaho, ang ilan sa kanila ay nagtagumpay, habang ang iba ay nagmukmak dahil sa pagkabigo, anuman ang kanilang mga naging resulta. Sobrang naging masaya si Anne. May mga luha sa kanyang mga mata, binati niya ang lahat sa paggawa ng kanilang mga unang hakbang patungo sa pagiging ganap na adult mages. Isang taon nang lumipas, oras na para graduate ang lahat ng mga estudyante, at umalis sila ng may magandang pananaw, sabik para sa kanilang kinabukasan.
Sa paglipas ng mga taon, sinamahan ng inang pusa si Anne, pinapanood ang kanyang magic school na maging isa sa pinakamahuhusay na institusyon sa lupain. Makalipas ang ilang dekada, patuloy na pinalalaki ng dragon ng gubat ang mga lokal na pusa. Matapos ang ilang taong pamumuhay kasama